All right. Can you guys hear me fine? Pasensya na. Okay, hina daw ng sound. Okay. All right. What happened to your audio? Okay. I think meron na. Pasensya na po. Late na po dito. Patulog na tayo, but we're still awake. All right, share ko lang sa inyo muna ito. Ako yung napili. Nasa sa kanya yon. Iba tayo, Pastor. Kasi sikat na sikat ka na ngayon. Alam na halos buong sa libutan, Pastor, kilala ka na as the new owner of the earth. Marami nagtatanong, Pastor, bakit daw ikaw? Ako yung napili. Nasa sa kanya yon. Kasi yung John 15:16, di ba? Sinabi niya doon sa mga tagasunod niya. You have not chosen me, but I have chosen you. So siyang pumili sa akin na maipahayag sa akin ang lahat ng ito noong 5 taon ako doon sa Tamayo. Na hindi na ipahayag sa atin. It is a mystery nung nandun tayo sa relihiyon lang at denominasyon. Hanggang ngayon, mystery sa kanila eh. Inihahayag ko na pero hindi na matanggap-tanggap. Yung iba, hindi na matanggap-tanggap kasi maliwanag masyado, malalim. Pero, kung iintindihin mo at bubuksan mo yung puso mo, maunawaan mo ang storyline ng salvation. From the fall of Adam and Eve to the restoration of the fallen Adamic race sa akin. May maunawaan mo lang ngayon yung first created son, bakit mayroong begotten son, at bakit mayroong appointed son from the fallen Adamic race. So ako yung napili kasi nung inagaw ni Satanas nga kay Eva at kay Adan, di ba? Nawala sa kanila yung sonship and kingship na mula sa Diyos ang humalili si Satanas, si Lucifer. So, siya na ngayon ang tatay nila kahit hindi nila alam. Kasi niloko sila. Maging Diyos kayong katulad niya. Ipinalit niya si Adan at Eva na maging Diyos kapalit niya. Kasi si Lucifer gusto niyang palitan ng Diyos sa langit. Revelation 12, hindi nangyari. So, para manumbalik yung relationship natin sa Ama, para magkaligtasan tayo. Kasi nung naagaw na tayo ni Satanas, yan ang tatay natin. Whether or not we know it, wala tayong kaligtasan. Kasi nakabukod na siya at nakahanda ng lake of fire para sa kanya. Eh kung di tayo maliligtas sa kamay niya, nalinlang tayo, kasama niya tayong lulukso doon. Kaya dapat maligtas tayo. Kaya dumating ang begotten son, yun ang misyon. Kuning muli yung nawala sa atin. Sonship at kingship. Nakuha niya. Kasi hindi siya natalo doon sa kanilang pagtatalok doon sa wilderness, di ba? Nung nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Sinabi ni Satanas nung pangatlo, itong lahat ng kaharian, akin to. Sapagkat naibigay sa akin, delivered to me. At pwede kong ibigay kanino mang gusto ko. May condition lang, sambahin mo. Hindi natalo ang ating Ama doon. Nakuha niya, it is finished. Ready to be given sa fallen Adamic race. Sino ngayon ang tatawagin para managumpay? Ang Diyos ginawa na niya yung dapat niyang Walang sound? tayo rin bilang kanyang nilalang na may freedom of choice. Dapat gawin din natin yung dapat natin gawin sa freedom of choice natin. Piliin natin yung iniaalay niya sa atin. Yung mga salita niya. Yung mga nauna sa Jewish age, church age, walang naging produkto eh. Walang naging anak. Mamaya ipapalabas ko dito yung bago. Pwedeng magmana. Puro alipin lahat. Gusto ko lang meron tayong Walang comparison. kwenta ng alipin. Ang Before and after. mahalagang commodity sa earth na ginawa ng Diyos. Di ba? In 6 days ginawa niya lahat, di ba? 5 days ginawa niya ang lahat, di ba? Ang earth ginawa niya. Lahat ng universe ginawa niya.
particularly sa earth kasi ito yung maging paradise. On the sixth day, ginawa niyang tao. Ginawa rin ng tao. Katulad din ng mga halaman, katulad din ng lahat. Pero yung pagkagawa ng tao, iba. Kasi siya mismo yung nag-forma sa tao. Inipan siya. So sa lahat ng ito, na mga ginawa ng Diyos, ang pinakamahalaga ang tao. Kaya hindi inagaw ni Satanas muna yung mga hayop, kung ano-ano dyan, halaman. Ang tao, kasi ang tao ang magmay-ari ng lahat ng ito. Kaya yun ang inagaw niya. Ngayon, siya naging owner of the earth ngayon. Kasi ang tao pa rin ang gagamitin niya. Kasi ang tao sa kanya pinagkaloob lahat ito. Di ba ngayon, 7 billion, hati-hati na tayo sa sanlibutan, di ba? Hati-hati na tayo. Lahat ng real estate dito. Kung ano yung talent na nasa sa'yo, magpapatayo ka ba ng business? Kasama nito sa kingdoms of this world. Maging gobyerno man, maging pamunuan man. Ito kasama ng lahat. Ang tao ang may-ari nito. Ang question dito, sino ang tatay ng tao sa espiritu? Si Satanas eh. Iyon ang dapat na mabago. At ito na bago na nga ngayon. Nung ako'y ginawa niyang may-ari ng sanlibutan. Ano ang una niyang ginawang kanya? At tao. Ako. Unang-una, ginawa niyang sa kanya na. Hindi na ako kay Lucifer. Kaya 5 taon, di ba, pinigilan ako doon sa bundok. Kung ano-anong ginawa niya sa akin araw-araw para malamig ako, hindi na ako susunod, madi-discourage na ako. Pero binuo ko ang isip ko through my freedom of choice. Sabi ko, wala na akong gagawin. Mamatay kung matay ko dito. Buo na yung puso ko, buo na yung loob ko. Susunod ako sa kalooban ako. 5 years surrender. Ginawa kong anak muna. And pinagkaloob yung pagkahari sa lahat ng bagay na ginawa niya. And then, ang buong sanlibutan. So, yung sanlibutan na yon, tao yun. Ang 7 billion yun. So, lahat ng kaluluwa ng mga tao yun, ang may-ari ang anak. Sa katuparan ng John 17:2. He has power over all flesh. At ibibigay niya ang eternal life kanino niya gusto. This is the quickest. Oh my gosh, imagine guys, siya ang may-ari ng kaluluwa ng mga tao, 7 billion, almost 8 billion na tayo eh. O siya daw ang may-ari. Ngayon, ito, let's see, let's hear. At sino na siya ngayon? Ano na siya ngayon? Tapos i-digest natin itong mga sinasabi niya. Sabi niya sa video niya, 5 taon daw siya sa bundok at doon siya trained ng Panginoon. Doon daw siya sa bundok, 5 taon ang kinakain, saging. Ngayon, guess kung saan siya. Pakinggan ninyo ang sound ng kanyang recording. Dali guys, it's still working. Region at naibalita ito nitong April 3 lamang. Bukod pa riyan, nasa This is SMNI News Channel. Truth that matters.
Magandang araw. Naglabas na ng opisyal na pahayag si Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan itinanggi niya nagtatago siya sa mga otoridad. Narito ang kabuuan ng paliwanag ni Pastor Apollo kung paano at bakit kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili laban sa papangabuso at mapangabing mga individual at organisasyon. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Guys, ano yung, remember kung ano yung sinasabi ko before, na kung ano yung sinasabi, kung ano yung claim ni Pacquiao, expect the other side. Yun ang totoo. So sabi niya, yung kaso daw niya, hindi daw katulad ng intensity kay Bantag, saka kay Tebes. Ako, criminal si Bantag, saka si Tebes, ibig sabihin, inangkin din niya na criminal siya. Ipagpatuloy pa natin, guys. I-digest natin itong mga sinasabi niya para i-debunk natin. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga... Take note, narinig nyo, inamin niya na meron siyang ginawang kaso dito sa Amerika, kaya naging komplikado yung kanyang sitwasyon. Pero, pakinggan nyo ang susunod yan sasabihin. Ang kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso. O inangkin niya na may ginawa siyang kaso dito, tapos kambyo. Sabi niya, uy, sila ang gumawa ng kaso, gawa-gawa. Pagkatapos niyang inangkin na siya ang gumawa ng kaso. Kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Itong pinagbibintangan niya na 2 abogado, yung kaso dito sa Amerika ay gumugulong na habang kasama pa niya ang mga ito. Ang 2 abogado na binibblame niya ay mga Canada din. Pamangkin ni Ingrid Canada na kanyang spiritual wife na isa sa mga akusado diyan sa Pilipinas. Sila yung inakusahan niya. Lumayas kasi itong mga to kasi hindi na nila matay pagkatapos nilang hawakan yung kaso ni Glenda sa Davao.
kasi magkaedad lang sila ni Brenda nung time na yon. Nagising itong dalawang bata na pamangkin ni Ingrid Canada. Lumayas. Yung lumayas, pinaghahanap kasi hinahunting kasi yung tatay nila si Greg Canada. Kilala nyo naman siguro si Greg Canada na laging bodyguard ni Kibuloy yun. Kung saan pupunta si Kibuloy, andoon din. Siyempre, hahuntingin nila. O, di ba? Pumunta dito, actually, humingi ng tulong. Binigyan natin, sinamahan natin, binigyan natin ng tulong at kasama na yung organization dito. Ngayon, biniblame niya samantalang kasama niya si Greg Canada nung nahuli sila doon sa Hawaii. Pero bakit ngayon sila ang may kasalanan? Ito talaga si Pacquiao. O sige, pagpatuloy natin. Kaya kayong mga worker, maniwala pa kayo nito? Loko-loko na talaga kayo. Wala na talaga kayong utak. Pagkatapos po, pupunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang Korean sa Amerika. May interest daw yung Amerika sa kanya. Alam niyo kung gaano kaliit yung kanyang compound dyan sa Van Nuys? Na kung standard dito sa Amerika, parang squatter area lang din. Diyos ko, ito talagang si Pacquiao. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. Take note ha, hinarap daw niya ang kaso dito sa Amerika. Pagkatapos na nag-file daw ng kaso dito, gumawa siya ng kaso, hinarap daw. Tingnan natin kung anong susunod sa sabihin. 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon. 43 counts, imagine, 22 abogado ang kinuha niya dito para i-handle ang kaso. Pero bakit siya takot? At tinarap ang kasong yon na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung meron na palang sagot sa lahat ng mga inakusa sa iyo. Bakit ka takot kung meron ng sagot? Hello, Kibuloy, you are contradicting yourself. Do you even realize that? Yung ikaw na mismo ang nakahuli sa bitag mo. Ang isda talaga, nahuhuli siya sa bibig. Tingnan mo to si Kibuloy. Siya na mismo ang nagpahuli sa sarili niya. Yung contradicting. What he is saying is contradicting himself. kailan yun ang trial mangyayari. At tagtatatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. 3 taon daw pinopostpone dito. Tapos ngayong November matutuloy. Parang sinasabi niya na kasalanan ng FBI, sila yung nagpo-postpone ng mga hearing. At ngayon, November ay matutuloy na kasi hindi na pwedeng i-move. Ang totoong nangyari, sila ang nag-move ng hearing. Kung excited, parang excited daw kuno siya na pupunta dito ngayong November para matatapos na. Pero takot. Ayaw niya na yung Amerika ay kukunin siya. Contradicting talaga, Kibuloy, wala ka ng lusot. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Wala na palang ingay dito sa Amerika dahil naharap na. Bakit ayaw mong pumunta? Bakit takot na takot yung bayag mong nanginginig? My gosh, Kibuloy. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Si Bongbong Marcos na naman ang pahit-tae talaga tong ni Kibuloy. Pahit-tae kung kani-kanino. Ngayon si Marcos na naman, samantalang si Digong pa ang nakaupo. Andito na yung kaso niya. My gosh, 2019,
Nandito na yung kaso niya, 2019 pa. Si Digong pa yan. Tapos ngayon si Marcos ang may kasalanan. Kahit talaga tong yawa na to. Pero pakinggan natin, patuloy natin. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas. Ano pa yung expectation niya? Na kapag ikaw ay pangulo, dapat protektahan mo yung kriminal, isacrifice mo yung buong bansa. Kung uunahin siya, ano ang tulong na pwede niya maibigay dyan sa bansa natin? Wala, puro kurakot. Ay, Diyos ko, Kibuloy. Feeling victim itong walang bayad na to. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko, ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition, kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong. Dapat ang tanong dito, Kibuloy, bakit ka i-rendition? Sabi mo, yung meron ng sagot. Fix na yung mga kaso mo dito dahil nag-hire ka na ng 22 lawyers. At tapos na. Excited ka nang pumunta dito dahil hindi na mauurong. Hindi na pwedeng iurong ng FBI yung kaso dito. Excited ka na sa November 5. Bakit ka? Takot. Why are you contradicting yourself, Kibuloy? Kaya kayong mga worker, kung may brain pa kayo, isipin nyo nga, yan ba ang Panginoon ninyo? Na makapagbawi? Parang bata na 6 years old, mag-reasoning si Kibuloy. My God. Assassination. At mayroon pa po akong patong na $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos. Kayong mga worker dyan na nasa labas at nasa loob, hala, kunin nyo na yung 2 million pesos at $2 million. Imagine, more than 100 million pesos. Pwede na kayong makapag-start kasi loko-loko na itong Panginoon ninyo. Maniwala pa kayo niyan? Pakinggan nyo kung nasaan siya, nasa bundok. Pakinggan nyo yung video. Yung may mga yung tawag itong yung helicopter. Ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami. Bakit kaya extraordinary rendition ang gagawin? Kasi you are extraordinary rapist. You are extraordinary criminal. Imagine, rapist ka ng mga bata, tapos human trafficker ka pa, scammer ka pa, tapos yung mga
fixed marriages na ginagawa mo dito sa mga workers mo, kahit yan si Tessie Dandan at yung ano mo, si Ingrid Canada, isa lang yung asawa nila. O, si Kuya Eli, o una inasawa si Ate Ingrid para maging citizen dito. Tapos divorce si Tessie Dandan na naman para maging citizen dito. Divorce uli. Tapos si Gia, yung kasama din sa kaso dito. O, ano yung mga ginagawa ninyo tapos sasabihin na wala kayong kasalanan? Ay nako, Kibuloy, kahit tae ka talaga. Na illegal sa aming mga compound. Nakita po ninyo, naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally. Kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary. What you saw is what you read talaga. No, yung law of universe. You know, what you saw is what you read. What goes around comes around. Kaya, yan ang ginawa mo kay Buloy, yan din ang nangyayari sa'yo ngayon. Kaya, good for you. Rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook, ginawa na kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng Si Maharlika ang source of information niya dito sa Amerika. Ang galing. Nabudol ang mambubudol. Kaya rin doon, puro rumorong lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaaten. Kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Sa sarili ko nga Endgame, wala na si Thanos. Umiiyak na si Thanos. lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contem ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang presuhan, pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po diyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Nakita na po yan at nadamay sa Sinungaling na mga witnesses. Pero ako magtatago kasi yung aking bayag nanginginig. sinungalingan si BP Sara at ang ating Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Hontiveros na umaten sa moro-moro at bogus na mga hearing na yon.
Bakit po? Isa ring patibong yon, mga kaibigan at mga kababayan. Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Nung hindi po nila magawa yun, kahit may mga warrant of arrest na sila, sapagkat hindi ako ma-attend sa kanilang mga hearing, kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko, kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay ilagay sa kamay ng mga puti, sapagkat ang ating pong gobyerno at ang gobyerno ng mga puting ito ay nagkasabwatan na nga, hawak na nga sa liig ang ating gobyerno rito, kaya itong mga operatibang ito ay ginagamit na lamang whether they know it or not, sapagkat ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli, upang ako ay kanilang madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame dyan. Extraordinary rendition pa rin yan. Yung sinasabi nilang wala akong whole departure order, pagkatapos sasabihin nilang maging madugo kung sila ipapasok dito sa aking compound, yun po yung mga patibong din. Ang ibig Extraordinary rendition for the extraordinary criminal like Kibuloy. lang sabihin, umalis ka dyan kasi magiging madugo. Lalo pa kung hindi aalis. Kasi ako'y tatayo sa mga illegal na activities na gagawin nila ng paglusob. Sabi nila, wala na ka namang whole departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas ng bansa. Patibong din po yun. Sapagkat sa immigration pa, doon ka na huhulihin at ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Yan po ang endgame dyan. Endgame dyan. Oh, ang tanong ngayon, bakit ka matatakot sa mga puti, sa mga FBI? Solusyon, meron ka ng solusyon eh. Tapos na yung kaso dito sa Amerika, wala na. Tahimik na. Bakit ka takot? Oh, sige nga, paliwanag kayo, mga worker, paliwanag nyo yan. Bakit takot yung boss nyo, yung Panginoon nyo? May solusyon na eh. Meron ng 22 lawyers. O bakit siya takot na ipadala dito, na ipaharap dito? Sige nga, mag-isip na kayong mga worker na may kunti pang utak na natitira dyan. Nangingialam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang nangingialam sapagkat naging kasabwat na ng ating pamahalaan ngayon dito sa ating bansa. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan, mga FBI po lahat yan. Oh, ayaw. Paranoid na, naluloko na talaga to si Kibuloy. No, kawawa to si Lolo Canor. Gusto nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination, sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika at dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na... Okay, wait a minute. Oh, mababalitaan daw na siya ay namatay. Akala ko ba glorified na? Paano mamamatay yung isang glorified na tao? Isang glorified body? O mga worker, paliwanag nyo. Diba sabi nyo, glorified na yung Panginoon ninyo? Oh, mamamatay pala siya? Paano ba mamamatay itong glorified body na to? Kayo lang talaga nagbudol-budol sa mga sarili ninyo. Tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Yan po ay playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehimeng Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo, si Marcos mismo, ang pinagkanulo ako at ibinigay sa kamay ng mga puti na gagawin na nila ang gusto nilang gawin sa akin sapagkat ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon. Paano ba mapapahiya yung natin dyan, yung
yung administration natin, kung siya ang may kaso dito sa Amerika. Wala na. Luto-luto na si Pacquiao. Wala na kasi, hindi na natulog to. Ganito ang mga ano namin, mga mindset namin, guys. No, pagka-youth camp, hindi kami nakakatulog, wala pang kain, tapos full day yung activity. Kaya nabudol kami ng ganyan. Tapos everyday, ganun yung aming sitwasyon habang siya nagpasasa. Kaya yung mga worker, wala na, dry na yung yung brain kasi hindi na nakakatulog, parang siya ngayon. Kaya paranoid na. Dapat dalhin na pa sa mental. Yon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra 3 taon nang nandyan sa DOJ na mismo si Secretary Remulla noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pumunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pasto? Sabi niya, wag muna kasi para merong katuwiran ka. Tingnan nyo. Kinonfirm din ni Kibuloy kasi last year pa si Remulla nakipag-usap sa kay alias Amanda. Tapos ang tagal bago inimbestigahan uli itong kaso ni Glinda. Kasi meron na pala silang ugnayan. Kasi si Remulla at siya ay magkaibigan. Nag-booking din. Siya mismo ang nag-booking sa kaibigan niya. Para sa extradition na mayroon kapang kaso dito. Dismissible po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigipit at pagpapahirap. Tinan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po, sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-4 na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan eh. Fail. Dismiss na, fail to prosecute kasi binayaran yung fiscal. Yung prosecutor sa Davao, binayaran. Kaya nawaker, lahat naman ng mga pinail na kaso kay Kibuloy diyan sa Davao, nawaker. Ngayon, expected niya na ito ay mawawaker din. Hindi pumayag yung complainant. Kailangan imbestigahan. Kaya yan, na-pressure din si Remulla. Kasi ang buong buong Pilipinas nakakitig eh. Kaya sorry Kibuloy, may hangganan ang lahat ng bagay. Kaya hayaan mo na yung bayag mo na manginihig ng husto. Pero kailangan mong harapin ito. To prosecute, kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito sa Davao available, ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito pong law-abiding daw sila! Ala! Yan ba ang law-abiding? Multiple warrant of arrest? Multiple criminal cases? Law-abiding ako? Hala! Grabe ang standard ng law-abiding nila. Kung 5 kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng Bansang Karian, pagkatapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Simpleng kaso lang, rape lang eh. Child abuse, saka human trafficking, very simple case. At law-abiding citizen kami. Yun nga lang, meron kaming nakabinding na kaso. Contradicting himself. Kung wala po nangingialam ang bansang puti,
Harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Nakikinig ngayon ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sa Siya pa ang mas marunong kaysa FBI, CIA, NBI. Pakinggan daw. Parang ini-educate pa niya ang mga to. pagkat dalawang bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na politikal. Ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yun, hindi rin niya kasalanan yun. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong Guys, narinig nyo? Ministro na lang siya ng kingdom. Sabi niya, siya ang appointed son at owner of the world. Bakit ngayon sinabi niya ministro siya ng kingdom? Oh my God. libutan. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun, problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang Kaya ko ang harapin sa Amerika pero ayaw kong umarap. proseso O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa na lang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko bang o hindi? Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago nang dahil sa ako'y may kasalanan o kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tignan ninyong ginawa sa kanila o pinasuot ng orange na para bang may mga kasalanan na sila. Naawa daw siya doon sa mga kasamahan, sa mga workers niya na pinasuot ng orange. Kung naawa, kung totoong naawa siya, dapat nagpakita na siya. Bakit iba yung sinasabi mo sa mga ginagawa mo, Kibuloy? Yes, ano mo yan? Sabihin mo yan sa matching. No? Sabihin mo yan sa donkey. Sinasabi mo. Sapagkat yan ay proseso, nagpapasakop po kami, law-abiding po kami for nation building po ang aking pakay. Ang aking pong ministry mapayapa. Walang nangingialam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan. Hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Sila ay tumutulong sa ating bansa. Tumutulong na lalong maghirap ang mga tao dahil yung kanilang mga arerian kailangang ibenta at ibigay sa akin upang ako ay mamuhay bilang hari. Yes, Kibuloy. Pwede na ba? Pwede na ba tayong magdrama? Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan, available pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ang endgame, dadalhin ka rin sa Maynila.
O dadalhin ka rin doon. Kaya hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang katapusan, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa Sir Keds, naapa ko'y bot-bot na rin, idugang kasi ng bot-bot. kamay ng mga puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay Inamin din yan na hindi siya glorified at hindi siya mag-glorified. Kaya kayo mga loko-lokong workers dyan, Kibuloy at mga members na hantahan nyo, inamin din ang boss nyo na hindi siya mag-glorify, siya ay mamamatay. Oh, sige nga, kayo nga. My gosh. Oh, ilang taon kayo dyan, nagpaluko sa scammer na ito. Wag na nising. Diyan na lang to. Hala, magpakatay kayo dyan. Yan naman ang gusto nyo. pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Ito lang yung wanted na nagbibigay ng kondisyones sa government, mga authorities. Grabe talaga. Grabe ang saya talagang air ba sa mas malaki pa sa kanyang mundo. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging dito man. Pagkatapos, si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo. Arte-arte daw, ang umaarte daw sa Senator Risa, pero siya ang nagtatago at siya ang nagbibigay ng mga kondisyones. Ay, my goodness, Kibuloy. Nasaan na ba ang iyong bayag, Kibuloy? Bakit? Unti-unting nawawala. Ipapakita mo kaya yan? Ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo. Alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Pumunta ka na doon sa korte sapagkat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, gumawa rin kayo ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Malabo nang mangyari yun kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan, nasa kamay ako ng mga puti. Yun pa rin ang endgame.
Hindi ko alam kung ang $2 million ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na ako'y kanilang madampot, makuha at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the NBI and the CIDG, hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. Kung ako, imamanhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako'y talagang kriminal. Hindi naman ako drug lord. Hindi ako sumisinghot ng drugs. Hindi ako drug lord. Para daw siyang talagang kriminal. Hindi naman daw siya nagdudruga. Nagre-rape lang ng mga kabataang babae. Hindi kriminal yan kasi pag-aala yan. Tinutulungan ko silang maging malinis ang kanilang espiritu. Yan ang reasoning niya. Lord, wala ko dyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation, akusasyon po lahat yan, gawa-gawa lahat yan. Tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito naman bayarang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, nandoon kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa, wala kayong kinover. Pagka mabuti, wala kayong kinocover. Lahat ng binabalita niyo sa akin, puro masama. Kaisi, masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry media, kasi may media rin kami, ang SMNI. Hindi niyo mabili yan ngayon, ginugurgur ninyo dahil hindi niyo mabili. Ngayon, maliban kung bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti, FBI, CIA o sino pa man sa kanila, haharapin ko ang kasong yan. Simple po ang mga kasong yan. Lalo na puro mga sinungaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, ianaw sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang endgame ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, imanhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo, mga oppressor ko ngayon, ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyernong ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng... Gusto pa niyang maging bayani. Siya ang kriminal na bayani. Yan ang ang goal niya. Na i-treat siya as bayani ko si Rizal, Andres Bonifacio. Pero yung status niya, Eves. Bantag.
Pero itreat siya na Andres Bonifacio. Yan si Kibuloy. Aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil, at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito kahit sa Amerika. Wala talaga siyang pakialam. Yan ang pastor ninyo na gusto nyong pakamatyan. O, walang pakialam sa inyo, mga members at workers. Yan ang sinasabi ko many years ago. Yan ang uri ng pastor ninyo, ng Panginoon ninyo. Walang pakialam sa inyo, sarili lang. No. Ayaw niyang harapin yung mga responsibilities niya. Kasi takot siya duwag, walang bayag. Simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, wag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganon, hindi ako. Alam niyo kung anong kinatakutan ni Kibuloy dito sa Amerika? Kasi yung mga itim dito, nag-aantay na sa kanya sa federal prison. Takot siyang mabungkag yung kanyang puwet. Kaya ayaw niya, mas mabuti na lang, mamatay na lang siya dyan kasi maluloko na siya dito, mamamatay din lang. Ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yun. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili, bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama at naway manumbalik. Grabe! Daig pa si Ruben Padilla magdrama, guys! My gosh, nakita nyo? Umiyak. Crocodile tears, crocodile cry. Daig pa si Ruben Padilla. Kaya pala, may pinagmanahan pala talaga si Ruben Padilla. Ito si Kibuloy. The crying baby, Mang Kanor. Guys, yan ang ating update. Masaya, kaya hindi tayo nakatulog. Anong oras na dito? Mag-alauna na ng madaling araw. Hindi tayo nakatulog kasi ang dami kong tawa nito nung napakinggan ko. Sabi ko, wala na. Wala na. Si Thanos, Judas na, endgame. Wala na ang Guardian of the Galaxy. Oh my goodness. Ang daming comments, guys. Hindi ko na mabasa lahat ng ito pero nakakatuwa yung mga comments ninyo. Grabe. Guys, magbasa ako 3 comments lang ha kasi mag 1 o'clock na dito eh. Yung ating beauty rest, kailangan natin. Salamat, grabe, ang dami nating viewers. Almost 1,800 yung viewers natin this time. Ang saya-saya ng mga comments ninyo. Idol pala siya ni Boy.
Ang dami. Game over na si Pacquiao. Talagang game over na. Pang Grammy. Grammy Awards nga itong niya. Yung style ni Pacquiao. Wala na, Ruben. Ruben Padilla, wala ka ng papel. Si Pacquiao na ngayon ang best actor sa Pilipinas. Wala na. Daig lahat. Sino pa yung mga best actor dyan? Wala na si Paulo. Wala na. Apollo Kibuloy is the best actor. Oh my goodness. Dapat lang talaga bigyan ng trophy itong si Pacquiao. Sulit ang puyat dito sa US. Sabi ni Eduardo. Marami tayong napuyat dito kay Kibuloy Oh my God, salamat guys. Bayani ang Kego. Bayani nga siya. Parang si Jose Rizal gusto niyang itingala siya. Gusto pa yata itong i-bury dyan sa yung bayani, yung sementeryo ng mga bayani. Parang gusto pa niya magbilong doon Feeling special talaga itong criminal na to. Law-abiding citizen sila. Yun nga lang, maraming kaso. Patong-patong yung niya, yung warrant of arrest. Patong-patong. Siguro, bilangin natin yung ni Pacquiao, yung kanyang care sa kanyang arm. Ganon din ang mga kasong nakapatong sa kanya. My gosh. Ang tuwa, nakakatuwa itong update na ito. Tingnan natin kung ano naman bukas. Magpapakamatay daw siya, guys. Magpapakamatay para sa sarili niyang kasalanan. Para hindi lang talaga niya maharap kami. Yung mga survivors, yung mga victims, no? Ayaw niya. Mga sinungaling naman pala kami. Bakit? Takot siya. Tapos na daw yung kaso dito sa US na meron na daw sagot yung kanyang mga lawyers at siya. Pero bakit siya takot? Bakit ayaw niyang pumunta dito? Ay, naku, Pacquiao. Guys, salamat. Salamat talaga sa magandang diskusyon natin. Ako natatawa sa mga comments niyo. Hindi ko na mabasa sa dami, no? But I'm thankful to you guys dahil sinamahan ninyo ako dito magpuyat sa Minnesota. Nakahilik na sana ako ngayon pero andito tayo. Nakikinig kay Pacquiao. So guys, thank you so much for joining me here. And sa hindi pa nakapag-subscribe ng ating channel, please like and subscribe para updated po tayo lagi. Salamat po at magandang araw sa lahat at magandang gabi. Good night po sa mga nandito sa US at sa ibang parte ng mundo na kung saan ay dapat matutulog na tayo. Huwag na magkape. Tulog na tayo. Bukas na tayo magkape. Guys, God bless you all. And thank you guys. I love you guys. Bye-bye.